Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Danilo Mercado at ngayong araw, tatalakayin natin ang paksang, ang madilim na lihim ng health supplement, 5 lason na dapat mong iwasan. Sa araw na ito, buong tapang akong humaharap sa inyo upang ibunyag ang isang kasuklam-suklam na katotohanan na sadyang itinatago ngang isang industriyang nakakahalaga ngang bilyon-bilyong dolyar. Buong diin kong ipinahahayak, karamihan sa mga health supplement na naglipa na sa merkado ay hindi lamang isang malaking panloloko na nakabalot sa pangalan ng kalusugan, kundi mga lihim na mamatay tao na unti-unting sumisira sa kalusugan ng milyon-milyong tao. Anuman ang maging batikos, buo kong pananagutan ang matapang na pahayak na ito. Ako po si Danilo Mercado, isang doktor na may higit sa 35 taong karanasan sa geriatric medicine o pag-alaga sa mga nakatatanda dito sa Pilipinas. Napakaraming trahedya sa kalusugan na ang aking personal na nasaksihan. Alam ba ninyo kung gaano karaming Pilipino ang lumulunok nga tableta na hindi nila alam ang tunay na epekto tuwing umaga? Ang mga makukulay na kapsula sa inyong hapagkainan ay hindi naiba sa isang bombang hindi pa sumasabo na itinanim ninyo sa inyong tiyan. Mayroong naniniwala na ang vitamin D ay gamot sa lahat ng sakit. At mayroon ding nag-aakala na ang zinc at iron ang sikreto sa mahabang buhay. Ang iba naman ay sumasamba sa ginseng extract o omega-3 na parang anting-anting. Ngunit ang malamig na katotohanan ay karamihan sa mga produktong ito ay nagbibigay lamang na huwad na kapanatagan habang walang awang pinapahirapan ang inyong bato, atay at puso. Maraming tao ang nag-aakala na nakahanap sila ng gintong susi. Dahil sa payo nga ibigan o sa mga maingay na pahayag ng mga eksperto sa internet, hindi nila namamalayan na sila'y nahuhulog na sa isang bitag ng kamatayan. Sa loob ngang maraming dekada sa ospital, palagi kong naririnig ang parehong tanong mula sa aking mga pasyenteng Pilipinong senior citizen. Doktor, ang supplement po ba na iniinom ko araw-araw ang siyang pumapatay sa akin? Sa ngalan nga aking konsensya, sasabihin ko sa inyo, sa karamihan kaso, hindi lamang sila nagsasayang ng pera, kundi ito ay isang mapanganib na pagpili na sumisira sa natural na balanseng katawan at nakikipagbanggaan sa mga tunay na gamot na nagdudulot ng mga komplikasyong hindi inaasahan. Ito ang katotohanang hinding-hindi aaminin nga dambuhalang kumpanyang gamot dahil direktang maapektuhan nito ang kanilang dambuhalang kita. Ngayong araw, batay sa aking 60 taon ng buhay at 35 taon bilang doktor, nakikiusap ako sa inyo. Iwasan ninyo ang maito na parang isang salot. Ngayon, ibubunyak ko ang 5 matatamis na lason na dapat ninyong malaman. Ang babalang ito ay hindi katang-isip, kundi nagmula sa daan-daang kaso ngang mapasyente na personal kong nasaksihan dito sa Pilipinas. Kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, hindi lang pera ang matitipid ninyo. Mas mahalaga pa rito, mapoprotektahan ninyo ang inyong sarili mula sa matabletang nagbabanta sa inyong buhay. Kung naniniwala kayong mahalaga ang babalang ito, pindutin na ang subscribe button at ibahagi ito ngayon din. Ang inyong maliit na pagpindot ay maring maging liwanag na magliligtas sa buhay ng inyong pamilya. Bakit nga ba kumakalat ang epidemya ng health supplements na ito? Dahil nabubuhay tayo sa isang panahon ngang pinakatusong pag-aanunsyo sa kasaysayan ngang sangkatauhan. Buksan mo ang TV, ang iyong cellphone, o manut ng home shopping saan ka man lumingon, naririnig mo. Pampabata ng katawan, pampatalas ng memorya, pampapayat ng mabilis. Ang karamihan dito ay panloloko lamang na ginagamit ang takot natin sa sakit at ang pagnanais na humaba ang buhay. Nakita ko ang napakaraming pasyenteng Pilipino na may hawa na sandama na makukulay na tableta,
na may pag-asa sa kanilang mga mata at nagtatanong sa akin, Doktor, kapag ininom ko po lahat ito, hahaba ba ang buhay ko? Ngunit ang malupit na katotohanan, karamihan dito ay mamahaling basura lamang at ang ilan ay malihim na mamamatay tao na unti-unting ngumangat-ngat sa inyong mga lamang-lup. May isang kaso na hinding-hindi ko malilimutan. Si Aling Elena Reyes, 68 taong gulang mula sa Cebu. Araw-araw, halos 15 uringang supplement ang kanyang iniinom na parang isang ritual. Ngunit sa huli, isinugot siya sa emergency room dahil sa pagkasirang kanyang bato at pagbagsak ng kanyang sistemang panunaw. Nang malaman niyang ang tabletang kanyang sinasamba ang salarin, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Higit sa lahat, ang pinaka-ikinababahala kong ma-health supplement ay ang high-dose vitamin A at beta-carotene. Ang mapangalan ay tila kapanipaniwala at siyentipiko, ngunit sa katotohanan, para itong ma-time bomb na naka-install sa katawan ng milyon-milyong Pilipino. Bakit ipinopromote na ang isang maliit na tableta ay kayang maalis ng kulubot, pigilan ang pagtanda, at kahit kanser ay kayang puksain? Ang pangakong may babalik ngang isang tableta ang panahon ay matamis pakinggan, ngunit ang katotohanan ay mas malagim. Hindi ko na mabilang ang mga pasyenteng nakita ko na naniwala sa mga magagarang anunsyo at dumating sa ospital sa isang kalunos-lunos na kalagayan. May isang tao na hinding-hindi ko malilimutan. Si Mang Pedro Santos ngang Davao, 70 taong gulang. Isa siyang ordinaryo at mabait na matanda na mahilig maghardin at uminom ngang taa sa umaga. Ngunit narinig niya sa kanyang makaibigan na ang araw-araw na pag-inom ng beta-carotene ay magpoprotekta sa kanyang baga at iwas siya sa kanser. Kaya sinimulan niya itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 taon, hindi isang resulta ang check-up ang dala niya sa akin, kundi isang diagnosis ng terminal na kanser sa baga. Naduro ang puso ko nang makita ko ang kanyang matang punong kawalan ng pag-asa. Hindi ko man masisigurado na beta-carotene ang tanging dahilan. Alam kong maraming beses nang itinuro nga pandaigdigang pag-aral ang nakakatakot na koneksyon ng supplement na ito sa panganib ng kanser sa baga, lalo na sa mga naninigarilyo. Kung paulit-ulit nang nagbabala ang siyensya, wala nang dahilan para magbulak-bulagan at maniwala pa rin. Hindi lang beta-carotene. Ang high-dose vitamin A ay isa ring mamamatay tao sa dilim. Ang natural na vitamin A, tulad ng nasa sunflower seeds, almonds, at avocado, ay lubhang kapaki-pakinabang. Ngunit kapag sa pilitan itong isiniksik sa isang high-dose na tableta, ito ay nagiging isang espadang may 2 talim. Si Aling Anita Cruz ngang Iloilo, 74 taong gulang. Siya ay isang mabait na babae na lubos na naniniwala na ang pag-alaga sa kalusugan sa pamamagitan ng supplement ay isang matalinong pamumuhunan. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya sa mga anunsyo sa TV at regular na uminom ng vitamin A dahil daw ito ay mabuti para sa sirkulasyon ng dugo at panlaban sa pagtanda. Ngunit isang araw, bigla siyang bumaksak dahil sa brain hemorrhage. Humahagulgol na nagtanong ang kanyang anak na babae. Uminom lang naman pong gamot ang nanay ko para lumusok. Bakit po nangyari ito? Kinailangan kong ipaliwanag. Ang high-dose na vitamin A ay maaring labis na magpalabnaw ng dugo na sumisira sa natural na sistema ng pamumuo ng dugo ng katawan at ginagawang marupo na parang salamin ang mga ugat sa utak. Sa kaunting pagkabago lang, madali itong pumutok at magdulot ng nakamamatay na stroke. Nakikita ba ninyo, ang matabletang sa unang tingin ay hindi nakakapinsala ay maaring gawing isang minahan ng bomba ang inyong buong katawan. Ang mas nakakalungkot ay marami pa ring tao ang may mapanganib na maling akala na kung mas maraming antioxidant mas malusog.
Ito ang katotohanan. Kailangan ng ating katawan ang natural na balanse. Ang isang balanseng pagkain na may gulay, prutas at mani ay nagbibigay hindi lang ng vitamin E at beta-carotene, kundi daan-daang sangkap na nagtutulungan na parang isang orkestra para protektahan ang katawan. Ngunit ang isang high-dose na tableta ay parang isang musikero sa orkestra na mag-isang nag-iingay, na sinisira ang buong sinfoniyang katawan. Sa maraming ospital sa Pilipinas, may mga nakakagulat na ulat na tumataas ang kaso ng brain hemorrhage sa mga matatandang pasyente na matagal nang umiinom ng vitamin E hindi na kailangan ng komplikadong mga numero. Sapat na ang makita ang araw-araw na eksena sa emergency room. Araw-araw, nasasaksihan ko ang mga ama, ina, lolo, at lola na isinusugot sa malubhang kalagayan dahil lang naniwala silang kayang palitan ng isang supplement ang isang masustansyang pagkain. Ngunit ang paniniwalang iyon mismo ang nagtutulak sa kanila sa bingit ng kamatayan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ang sagot ay nasa hapagkainan mismo ng pamilyang Pilipino. Ang matingkat na kahel na karot, ang matamis na kamote, ang dilaw na kalabasa, sariwang kangkong, masustansyang mani, at purong langis ng oliba. Ito ang tunay na pinakmumulan ng mga antioksidan. Ang pagkain ng isang mangkong sinigang na puno ng iba't ibang gulay ay nagbibigay na sa katawan ng isang bodega natural na proteksyon. Walang anumang tableta ang makakapantay sa lakas ng isang mainit na salu-salo ng pamilya. Malinaw kong natatandaan ang kwento ni Aling Tresita Gomez, 69 taong gulang, na taga Maynila. Dati, lubos siyang naniniwala sa mga anti-aging vitamins at hindi lumiliban sa pag-inom nito araw-araw. Ngunit matapos maospital dahil sa problema sa panunaw, sinunod niya ang aking payo, itinigil ang lahat ng gamot at bumalik sa kusina. Gumawa siyang sariling panuntunan. Sa bawat kainan, dapat siyang kumain ng hindi bababa sa 3 magkakaibang kulay gulay. Sa loob lamang ng 3 buwan, bumalik ang kanyang masayang mukha, malusog na balat at matatag na panunaw. At higit sa lahat, naging mas payapa ang kanyang isipan kailanman. Naniniwala siyang ang pagtigil sa mga supplement ang pinakamalinaw na patunay kapangyarihan ng kalikasan. Maraming masasabi ang siyensya. Ngunit ang tunay na karanasan ang siyang nagpapakilos sa tao. Nais kong isipin ninyo ang inyong katawan bilang isang hardin. Kung ang hardin ay tumatanggap ng sikat ng araw, tubig, at matabang lupa, kusa itong lumalago. Ngunit kung patuloy mong bubuhusan ng kemikal na gamot, malalanta ang mga halaman at matutuyo ang lupa. Ganito rin ang ating katawan. Ang natural na vitamin E at beta-carotene sa pagkain ay tulad ng sikat ng araw at magandang lupa, ngunit ang high-dose na tableta ay isang mapanirang kemikal lamang. Maraming nagtatanong sa akin kung gayon. Dapat ba nating iwasan ng tuluyan ang mga bitamina? Ang sagot ko ay hindi. Kailangan natin ng bitamina, ngunit dapat itong makuha mula sa pagkain. Kung sapat ang kinakain mong gulay at prutas at wala kang kakulangan sa nutrisyon, hindi mo kailangan ng anumang tableta. Tanging kapag talagang kulang at may tagubilin ng doktor, dapat kang uminom ng tamang uri at tamang dosis. Ang anunsyo na kayang palitan ng isang tableta ang hapagkainan ay isang nakamamatay na kasinungalingan. Muli kong ididiin, ang high-dose na vitamin E at beta-carotene ay hindi nagbabalik ng kabataan o pumipigil sa kanser. Sa halip, maari silang maging lihim na mamamatay tao. Huwag hayaang maging biktima nito ang inyong sarili o ang inyong pamilya. Ang tunay na pundasyon kalusugan ay nasa simpleng pagkain gulay, isda, karneng walang taba at sariwang prutas.
Kapag bumalik tayo sa kalikasan, matutuklasan nating ang tunay na lakas ay nasa kusina. Wala ito sa malamig at malungkot na boteng gamot. Ito ay tunay na mapanganib. May isang masakit na kabalintunaan na kailangan ninyong harapin ngayon. Maraming nakatatandang Pilipino ang umiinom ng calcium araw-araw sa paniniwalang ginagawa nitong bakal ang kanilang mabuto. Ngunit sa katotohanan, sa isang bahagyang pakadulas lang ay nababali ang kanilang mabuto, habang ang kanilang daluyan ng dugo ay tumitigas na parang bato at unti-unting humihina ang kanilang puso. Ito ay parang masipag mong inaayos ang bubong ng bahay para maprotektahan ito sa ulan at araw, ngunit hindi mo namamalayan na araw-araw nang nabibitak ang pundasyon nito. Inisip ng mga tao na ang calcium ay diretso lamang sa buto, ngunit hindi ganon kasimpla ang katawan. Kapag sandama na calcium ang ipinasok sa katawan sa pamamagitan ng tableta, naliligaw itong landas at kumakapit sa mga pader ng daluyan ng dugo na bumubuong isang parang sementong balot. Sa huli, ang puso ay kailangang tumibo ng may paghihirap sa loob ng isang tubong bakal. Sa loob ng maraming dekada sa ospital, paulit-ulit kong nakita ang eksenang ito. Ang mataong walang pag-aalinlangang uminom ng calcium ay nagtapos na may pagod na puso, hirap na bato, at buto na mahina pa rin. Hindi na kailangan ng komplikadong mga numero. Pumasok kayo sa anumang emergency room sa Maynila o Iloilo. Ang malupit na katotohanang iyon ay nasa harap ninyo. Ang isang matanda na ilang linggo pa lang ang nakalipas ay ipinagmamalaki ang kanyang regular na pag-inom ng calcium ay ngayon ay nakahawak sa kanyang dibdib bumaksak dahil sa atake sa puso. Ang isang pasyenteng bumaksak dahil sa sakit sa likod, natuklasang ang sanhi pala ay bato sa bato na dulot ng sobrang calcium. Hindi ko malilimutan si Aling Maria de Leon, 71 taong gulang, na isinugod sa ospital isang gabi. Lubos siyang naniniwala na ang calcium lamang ang tanging paraan para maiwasan ang osteoporosis. Walang palya, ininom niya ito na parang isang ritual sa loob ng 3 taon. Ngunit isang sakit na parang pumupunit sa kanyang dibdib ang gumiba sa ilusyong iyon. Ipinakita ang coronary angiogram na ang mga daluyan nga dugo na dapat magbigay buhay sa kanyang puso ay nababalutan ng makapal na calcium. Parang isang luma at kinakalawang na tubong ang tubig. Humahagulgol siyang nagtanong kung bakit siya pinagtaksilan ng gamot na kanyang pinagkatiwalaan. Ito lamang ang naisagot ko. Ang calcium ay tunay na nakakatulong lamang kapag mula sa pagkain at ang high dose na tableta ay isang mapanganib na bitag. Mayroon din akong pasyente sa Pampanga na nangangalang Mang Jose Rodriguez. Siya ay laging malusog at naglalakad sa tabi ng lawa tuwing umaga at lahat ay nag-aakala na hahaba ang kanyang buhay. Ngunit nakamali siya, isang pangkaraniwang pagkakamali. Naniwala siya sa anunsyo sa TV na ang 2 tabletang ang calcium sa isang araw ay magpoprotekta sa kanyang mabuto. Pagkalipas nga 4 na taon, na ospital siya dahil sa matinding sakit sa likod. Ipinakitang mapagsusuri na ang kanyang mabato ay punong mabato. Ang sakit ay naalis sa kanya kahit ngang tulog sa gabi. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at nanginginig na nagtanong, bakit ang gamot na pinagkatiwalaan ko ay naging kaaway na nagpapahirap sa akin? Hindi ako maaring magsinungaling. Ang kanyang mabato ay umabot na sa sukdulan sa paksalang sobrang artipisyal na calcium. Pakiusap mga kababayan, makinig kayo. Ang natural na calcium mula sa pagkain ay ganap na naiba. Isang pirasong tokwa, isang mangkok ng sinigang na may kangkong, kaunting pinatuyong dilis ang calcium sa mga pagkain ito ay dahan-dahang sinisipsip ng katawan kung gaano lang ang kailangan. Tulad ng isang maliit na sapa na dahan-dahang nagpapatubig sa bukirin, pantay-pantay nitong binubuhay ang bawat sulok ng katawan.
ngunit ang artipisyal na tabletang kalsiyum ay parang baha. Walang pagkakataon ang katawan na kontrolin ito at ang sobrang kalsiyum ay kumakapit sa madaluyan ng dugo at naipon sa mabato na nagiging isang time bomb sa loob ng katawan. Marami pa ring nagtatanong kung gayon paano namin patitibayin ang aming nga buto. Palagi kong sinasabi, ang sagot ay wala sa boteng gamot kundi sa sikat ng araw sa umaga at sa inyong nga paa. Ang vitamin D ang siyang pintuan para makapaso ang kalsiyum sa mga buto. Sa pamamagitan lamang ng 15 minutong pagpapaaraw sa parke, ang katawan ay nakakagawa ng sapat na vitamin D. At ang mga buto ay lumalakas kapag may bigat na dinadala. 30 minutong paglalakad araw-araw, ilang palapag na pag-akyat sa hagdan, pagbubuhat ng bayong mula sa palengke. Ito ang pinakamahusay na ehersisyo na hindi kayang palitan ng anumang calcium supplement. Palagi kong sinasabi sa aking mapasyente, sa halip na bumili ng tabletang ng calcium, bumili kayo ng isang pares ng sapatos na pang-ehersisyo. Ang isang pares ng sapatos ay maring magligtas ng buhay, ngunit ang isang maliit na tableta ay maring maging isang hindi nakikitang bala na tumatama sa puso. Huwag ipagkatiwala ang inyong buhay sa isang anunsyo. Nakita ko na ang napakaraming nakatatandang Pilipino na nagbayad ng malaking halaga dahil sa bulak na paniniwalang iyon. Naalala ko pa isang hapon. Isang lola sa Maynila ang kalalabas lang mula sa isang mahirap na operasyon sa puso. Nang dalawin ko siya, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at bumulong, "Doktor, uminom akong gamot para protektahan ang sarili ko. Bakit po ako nakaganito?" Tiningnan ko ang lola. Habang nakikita ko ang maluhang dumadaloy sa kanyang kulubot na mukha, malinaw kong nakita ang kawalang katarungan na nilikha ng kasakiman ng industriya. Ginamit nila ang takot ng mga matatanda sa osteoporosis bilang isang bitag para sa kita at ang resulta, nasira ang puso at bato ng mga matatanda. Pakiusap, tandaan ninyo, kapag kulang sa kalsiyum, humihina ang mga buto. Ngunit kapag sobra, napapagod ang puso at nasisira ang mga bato. Ang balanse ang susi sa buhay at kamatayan. Huwag hanapin ang kalusugan sa malamig na tableta. Hanapin ito sa hapagkainan ng pamilya na may tokwa, dilis at berdeng gulay, sa mainit na sikat ng araw at sa bawat hakbang araw-araw. Iyon ang tanging daan tungo sa matibay na buto at malusok na puso. Patuloy po tayong maglakad ng magkasama. Ako tulad ninyo ay tumatahak din sa landas NG pagtanda. Kaya't alam na alam ko na sa gitna ng maraming takot na kaakibat nga edad, ang pinakalihim at paulit-ulit na takot ay ang takot na mawalan nga alaala. Sa Pilipinas, narinig ko ito mula sa daan-daang nakatatanda. Sinasabi nilang hindi sila natatakot sa sakit ng buto, alta presyon, o kahit sa kamatayan. Ngunit ang pinakakinatatakutan nila ay ang araw na hindi na nila matandaan ang pangalan ng kanilang maapo at hindi na makilala ang mukha ng kanilang mamahal sa buhay. Ang takot na iyan mismo ang lubusang sinasamantala kaya't ang Ginkgo biloba extract ay naging isa sa pinakamabentang produkto sa mga botika at grocery. Sa telebisyon, sa mga bus, at maging sa mga istasyon ng tren, sumisigaw ang mga anunsyo, uminom lang ng Ginkgo at ang iyong memorya ay magiging sintalas ngang sa isang kabataan. Naniniwala ang mga tao na ilang tableta lang ay mapipigilan na ang pagtanda ng utak at mabubura ang takot sa Alzheimer's, ngunit ang katotohanan ay mas malupit. Naintindihan ko ang takot na iyan. Ngunit bilang isang doktor na may higit sa 35 taon sa larangan ng pag-aalaga sa mga matatanda, kailangan kong sabihin ng malinaw ang malamig na katotohanan. Ang Ginkgo biloba ay hindi isang himala.
Paulit-ulit nang ipinakita nga mahigpit na pag-aral na ang epektong gingo sa pagpapabuti nga memorya ay halos balewala. May ilang pag-aral na nagsasabing bahagyang bumubuti ang konsentrasyon, ngunit ang pagbuting ito ay napakaliit na hindi ito may pagiwalay sa psikolohikal na epekto ngang pag-inom ngang gamot. Sa madaling salita, nararamdaman mo lang na bumubuti ka dahil naniniwala kang bumubuti ka, ngunit sa totoo walang makabuluhang pagbabago sa iyong utak. May mga pag-aral pa nga na walang nakitang anumang benepisyo. Kaya't buong diin kong binabalaan na ang araw-araw na pag-inom gingo ay isang pag-aaksaya at mapanganib. Saan ang panganib? Ang gingo biloba extract ay nagpapalabnaong dugo na nakakasagabal sa natural na proseso ng pamumuo ng katawan. Para sa isang ordinaryong tao, ito ay isang panganib na. Ngunit para sa mga umiinom ng aspirin o antikoagulan para sa proteksyon ng puso, ito ay isang time bomb. Ang isang simpleng pagkadulas, isang maliit na sugat, ay maaring maging isang malaking trahedya dahil sa hindi tumitigil na pagdurugo. Naalala ko si G. Antonio Villanueva, isang 73 taong hulang na retiradong guro sa Maynila. Para mapanatili ang kanyang alaala sa pagsusulat ng kanyang talambuhay, 2 taon siyang regular na uminom ng gingo. Isang umaga, habang naglalakad sa parke, nadulas siya at tumama ang kanyang ulo sa isang maliit na bato. Para sa isang ordinaryong tao, isa lamang itong maliit na galos, ngunit si G. Villanueva ay isinugot sa emergency room sa isang kritikal na kondisyon dahil hindi tumitigil ang kanyang pagdurugo. Nang makamalay, nagtanong siya na may pagkalito sa kanyang mamata, bakit muntik nang ikamatay ko ang isang simpleng pagkadulas. Wala akong pagpipilian kundi sabihin ang katotohanan, ang salarin ay ang matabletang gingo na kanyang pinakatiwalaan. Isa pang kaso ay si Gang Carmen Garciang Makati, 65 taong gulang. Nagpunta lamang siya para magpabunot ngang isang ngipin, ngunit sa loob ngang ilang oras ay hindi tumigil ang pagdurugo mula sa kanyang sugat. Pagkatapos ng pagsusuri, natuklasan na ang dahilan ay ang ilang buwang araw-araw na pag-inom niyang gingo. Umiyak niyang sinabi na naniwala lamang siya sa sinabi ng kanyang kaibigan na kailangan niyang uminom nito para mapanatili ang kanyang memorya, ngunit ngayon ay kailangan niyang tiisin ang sakit at panganib. Ang ganitong kaso ay hindi bihira. Sa tuwing may ganito, naawa ako sa inosenteng paniniwala ng matatanda at nagagalit ako sa mapanlinlang na anunsyo sa labas. Nais kong linawin, ang memorya ay hindi napapanatili ngang tableta. Ang utak ay tulad ngang isang kalamnan, kung hindi ito sinasanay, ito ay manghihina. Hindi kayang palitan ngang gamot ang pag-aral, ehersisyo at pakikisalamuha. Sa Maynila, may mga senior citizen na kahit 80 na ay malinaw pa rin ang pag-isip. Araw-araw silang naglalakad sa parke, nagbabasang diaryo at libro ng malakas, sumasali sa mga chess club at nakikipag-usap sa mga kaibigan. Sa kabilang banda, may mga taong mahigit 60 pa lamang ay mabilis nang humihina ang memorya dahil umasa lamang sa gamot at pinababayaan ang ehersisyo at pakikisalamuha. Ang pamumuhay ang tunay na gamot. Isipin ninyo ito ng simple. Kung gusto mong palakihin ang kalamnan ng iyong braso, kailangan mong magbuhat at humila. Hindi lalaki ang iyong braso kung nakaupo ka lang at lumulunok ng tableta. Ganito rin ang utak. Kung gusto mong maging matalas ito, kailangan mong gamitin at hamunin ito. Mag-aral ngang bagong wika, magpinta, tumuktok ngang instrumento, magbasa ngang libro, at mag-solve ngang puzzle.
Ang mga aktibidad na ito ang nagpapagana sa mga neural network sa utak at nagpapanatili ng kakayahang umangkop nito. At huwag kalimutan ang isang bagay, napakahalaga ng mga ugnayang panlipunan. Ang kalungkutan ay ang pinakamalupit na kaaway ng utak. Kapag nag-isa at naputol ang pagkikipag-ugnayan, mas mabilis humina ang memorya. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Flora Santos, 72 taong gulang. Pagkatapos niyang magretiro, nagsimula siyang mag-aral ng Ingles at magpinta. Sa bawat check-up, sinasabi niya na mas marami siyang bagong salitang natatandaan, mas marami siyang naipipinta, at higit sa lahat, mas minamahal niya ang buhay. Sinabi niya na ang nagpanatiling ang kanyang memorya ay hindi anumang gamot kundi ang mga aktibidad na ito. Nang marinig ko iyon, masaya ako at ipinagmamalaki ko siya. Ito ay isang buhay na patunay ng simpleng katotohanan na palagi kong idinidiin. Makababayan, ang memorya ay wala salop ngamboteng ginggo. Ang memorya ay nasa bawat hakbang ninyo, sa bawat pahinang librong binabasa ninyo, at sa bawat kuwentong ibinabahagi ninyo sa pamilya at mga kaibigan. Kung gusto ninyong iwasan ang dementia, simulan ninyo ngayon ang isang malusog na pamumuhay. Kumain ng maraming sariwang gulay, isda, langis ng oliba, at mani. Ang balanseng dieta ang siyang pagkain ng utak. Panatilihing masaya ang inyong isipan at huwag hayaang sirain itong stress at kalungkutan. Isipin ang memorya bilang isang hardin. Kung araw-araw mo itong aalagaan, mamumukadkad ang mga bulaklak. Kung pababayaan mo, tutubo ang madamo. Panghuli, muli kong ididiin. Ang Ginkgo biloba extract ay hindi ang susi sa memorya. Ito ay isang bitak lamang na itinayo para kunin ang inyong pera at magtanim ng huwat na pag-asa. Huwag hayaang gawin kayong biktima ng industriya dahil sa takot na mawalan ng memorya. Pakiusap, maging mapagmatyag. Bumalik kayo sa simple at subok na daan, maglakad, mag-aral, makipag-usap at kumain ng tama. Ito ang tunay na panangga na nagpoprotekta sa inyong utak. Hindi ko layuning siraan ang lahat, kundi protektahan kayo mula sa mga mapanganib na paniniwala. Kung maunawaan at isa sa buhay ninyo ito, malinaw ninyong makikita na ang memorya ay hindi isang bagay na ninanakaw ng edad, kundi isang bagay na pinangangalagaan ng inyong matalinong mga pagpili. Ngunit ang memorya ay kalahati lamang ng laban. Ang kalamnan at lakas ang pundasyon na sumusuporta sa isang tao. Habang tumatanda, ang takot na hindi makaakyat ng hagdan o hindi makatayo ng mag-isa matapos madapa ay mas nakakatakot kaysa sa takot na makalimutan ang pangalan ng isang tao. At sa psikolohikal na kahinaang iyon pumapasok ang isa pang produkto. Ito ay isang bagay na sumuot sa bawat tahanan ng mga nakatatanda, sa bawat anunsyo sa telebisyon, sa bawat usapan sa mga senior citizen center. Ito ay ang protein powder, isang puting pulbos sa isang makintab na lalagyan, na ipinagbubunyi na parang isang bagong gamot na pumipigil sa panghihina ng kalamnan, na parang isang susi sa walang hanggang kabataan. Sa Pilipinas, ang kwento ng protein powder ay parang isang alon sa ilalim ng tubig. Noong una, sa magimlang makabataan ito makikita kasama mga larawan ng malalaking maskulado at mga babaeng matipuno. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mabilis itong kumalat sa komunidad ng manakatatanda. Buksan mo ang TV at makikita mo ang mga matatandang may puting buhok na masayang nakangiti habang hawa ang isang basong gatas na may halong protein powder. Kasama nito ang pangako na kung inumin mo lang ito araw-araw, titigas ang iyong mga kalamnan, magiging matatag ang iyong paglakad, at hindi na magiging mahina ang pagtanda. Maraming tao ang naniwala na may mahika sa lupngang lalagyang iyon,
at hindi nila namamalayan na nagpapasok silang isang maninira sa kanilang katawan. Naalala ko si Mang Ruben Mendoza, 76 taong gulang, taga-probinsya. Siya ay laging masayahin, mahilig mag-alaga ng halaman, at naglalakad tuwing umaga. Ngunit nang marinig niya sa isang health program sa TV na mabilis bumaba ang kalamnan nga matatanda kaya't kailangan ng madalyang protein supplement, nagsimula siyang uminom ng protein powder 2 beses sa isang araw. Noong una, tila lumusok siya. Ngunit pagkalipas lamang ng kalahating taon, nakaupo siya sa harap ko na may pagod na mukha at nanginginig na mga kamay. Ipinakitang mapagsusuri na ang kanyang mabato ay nasa bingit ng pagkabigo. Unti-unting nababawasan ang kanyang ihi, namamaga ang kanyang katawan at nanghihina ang kanyang isipan. Nahihirapan siyang nagtanong, bakit ang pinaniwalaan kong sustansya ay naging isang patalim na tumataga sa aking mga bato? Wala akong pagpipilian kundi sabihin ang katotohanan. Ang industrial na protein powder ang nagbigay ng sobrang bigat sa kanyang nga bato at sinira ang maliliit na pansalang dugo. Ngunit hindi lamang mabato ang napipinsala. Ang atay din ay napapagod at bumibigay sa pagproseso ng artificial na protina at napakaraming additives. Ipinakita ng mga pagsusuri sa laboratorio na maraming protein powder ang naglalaman ng mga artificial na pampatamis, sintetikong pampalasa, at maging ma-heavy metal tulad ng lead at cadmium. Ang ito ay hindi nakasulat sa label, ngunit unti-unti itong pumapasok sa katawan ng mga mamimili na ipon araw-araw at ginagawang isang tambakan ng kemikal na basura ang katawan. Ang matamis na lasa sa anunsyo ay nagbibigay ng kapanatagan sa mga matatanda, ngunit ang toto, lumuluno silang isang halo na hinding-hindi kinikilalang kalikasan. Ngunit sa gitna ng madilim na aninong iyon, may pag-asa para sa mga taong may lakas ng loob na huminto. Si Aling Ligaya, 80 taong gulang, ay 2 taong uminom ng protein powder. Naniniwala siyang ito ang tanging paraan para maiwasan ang panghihinang kalamnan. Ngunit nang unti-unting humina ang kanyang kalusugan, sinunod niya ang aking payo, itinigil ang lahat ng pulbos, at bumalik sa isang simpleng hapagkainan. Kumain siya ng nilagang itlog, isda, monggo, tokwa, at karneng walang taba. Pakalipas lamang ng kalahating taon, bumalik ang kanyang malakas na paglakad, mamula-mulang mukha at masiglang boses. Sinabi niya, ang lakas pala ay wala sa mamahaling pulbos, kundi nasa kusinang pamilya. Itinuturing kong isang malinaw na patunay ang kwentong iyon na ang kalikasan ay laging nagwawagi. Marami pa ring nagtatanong kung gayon dapat ba naming iwasan ang protina? Ang sagot ko ay hindi. Palaging kailangan ng katawan ang protina, ngunit dapat itong makuha mula sa natural na pagkain. Itlog, isda, munggo, karneng walang taba, mani. Lahat na ito ay nagbibigay ng dekalidad na protina, kasama pa ang mga bitamina, mineral at fiber, bagay na hinding-hindi mo makukuha sa industrial na pulbos. Kung ang protein powder ay isang pekeng pagkain na pinalamutian ng artificial na lasa, ang hapagkainan ng pamilya ay isang kumpleto at mayos na simponya. Isipin ninyo ang inyong katawan bilang isang sopistikadong makina. Kung pupunuin mo ito ng natural na sangkap, tatakbo ito ng matibay sa loob ng maraming dekada. Ngunit kung bubuhusan mo ito ng sintetikong materyales, kemikal at industrial na pulbos, tiyak na masisira ito balang araw. Ang matatandang umiinom ng protein powder ay hindi alam na sila mismo ang nakahagis ng ladrilyo sa makinang kanilang katawan. Kapag bumigay na ang bato, napagod ang atay, at sa halip na bumuti ay lalong humina ang kalamnan, doon lamang nila malalaman na napakamahal pala ng kabayaran. Kaya't nais kong hatulan ang industrial na protein powder.
Ito ay may kasalanan ng paggawan takot sa panghinang kalamnan bilang isang kasangkapan para kumita. Ito ay may kasalanan ngang pagtatanim ngang huwat na pag-asa sa matatanda at sa huli ay pagnanakaw ngang kanilang kalusugan. Ito ay may kasalanan ng pagpapanggap bilang isang bagong gamot ngunit sa totoo lang ay isang pabigat sa bato at atay. Ang pinakamakatarungang hatol dito ay ang katotohanan. Ang katotohanang hindi ito kailangan ng katawan. Ang katotohanang ang tunay na lakas ay nasa hapagkainan ng pamilya at sa isang malusog na pamumuhay. Nakikiusap ako sa inyo, pakiusap maging mapagmatiyag. Huwag hayaang kayo o ang inyong pamilya ay maupo sa silya de testigong isang silid sa ospital dahil lang sa pagtitiwala sa isang latang puting pulbos. Bumalik kayo sa kalikasan. Sa isang nilagang itlog, isang pirasong tokwa, isang pritong isda, at isang mangkok ng mainit na kanin, iyon ang tunay na protina at ang gamot na nagpoprotekta sa kalamnan, sa bato, sa atay at sa buhay. Pagkatapos kong ibunyag ang katotohanan tungkol sa protein powder, kailangan ko kayong dalhin muli sa isang pangkaraniwang eksena sa isang tahanan sa Pilipinas. Sa hapagkainan sa umaga, mayroong mainit na kanin, sinangag at tuyo at sa tabi nito ay isang transparent na plastik na lalagyan na puno ng makukulay na tableta ng bitamina. Ang isang lolang may puting buhok ay umupo, kumukuhang isang dakot ng tableta at nilulunok ito kasama ng tubig, isang ritual na tila nagsisimula ng araw. Ang kanyang maapo ay nakatingin sa kanya at panatag ang loop, naniniwalang inaalagaan niya ng mabuti ang kanyang kalusugan. Ngunit walang nakakaalam ang katotohanan. Sa sandaling iyon mismo, ang lola ay lumuno ng isang minahan na maaring sumabok anumang oras sa loob ng kanyang katawan. Ang mga multivitamins ay ipinopromote bilang isang perpektong paketeng nutrisyon. Isang tableta lang daw at matutugunan na ang lahat ng kailangan ng katawan. Paulit-ulit itong sinasabi sa mga anunsyo at marami ang naniniwala. Kung hindi ka iinom, manghihina ka, makukulang sa nutrisyon at mabilis natatanda. Ngunit kailangan kong sabihin ng malinaw, hindi ganon kasimple ang katawan ng tao. Ang katawan ay hindi isang walang laman na kahon na maaari mong basta-basta na lang ihagis ang masustansya. Sa halip, ito ay isang sopistikadong sistema na nangangailangan ng tumpak na balanse. Kapag lumunok kang isang multivitamin na may dose-dose ng sangkap, karamihan dito ay mayroon na ang iyong katawan o hindi mo kailangan. Ang ito ay hindi lamang walang silbi, kundi nagdaragdag pang pasanin sa atay at bato. Naalala ko si Gayna, Gloria Di Maculangan, isang 66 taong gulang na babae mula sa probinsya. Siya ay dati ng malusog ngunit nagsimulang mag-alala dahil sa kaunting pagiging makakalimutin, kaya't nagsimula siyang uminom ng multivitamins. Araw-araw, 12 tableta ang kanyang nilulunok. Naniniwala siyang mas marami mas mabuti. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang buwan, na ospital siya dahil sa pinsala sa atay. Tumaas ng husto ang kanyang liver enzymes at palagi siyang pagod. Nang sabihin kong ang dahilan ay ang mga bitaminang kanyang pinakatiwalaan, nabigla siya. Buong buhay ko, hindi ako uminom ngalak o nanigarilyo. Uminom lang ako ng bitamina para protektahan ang sarili ko. Bakit humina ang atay ko? Isa pang kaso ay si Mang Ricardo de la Cruz, 72 taong gulang, taga Maynila. Siya ay regular na umiinom ng gamot para sa alta presyon ayon sa reseta. Sa kagustuhang madagdagan pa ang kanyang kalusugan, nagdagdag siya ng multivitamins araw-araw. Ngunit nang magpabunot siyang ngipin, hindi tumigil ang pagdurugo mula sa kanyang sugat at nagkaroon siyang malubhang komplikasyon.
Ipinakita ngam nga pagsusuri na ang ilang sangkap sa multivitamin ay nagpataas ng panganib ng pagdurugo at kasama ngang kanyang gamot sa alta presyon ay lumikha ngang isang mapanganib na kombinasyon. Napahawak siya sa kanyang ulo at nagsisisi, kung nalaman ko lang sana, hinding-hindi ko ito gagalawin. Ang makuwentong ito ay hindi bihira. Madalas na naniniwala ang manakatatanda na ang multivitamins ay ang pinakaligtas na solusyon sa isang maliit na tableta. Ngunit ang mismong kaginhawahang iyon ang nagtatago ngang panganib. Isipin ang iyong tiyan bilang isang kaldero. Kapag kumain kang gulay, isda at karne, pinipili nga tawan ang masustansyang kailangan lamang nito na parang isang mahusay na kusinero na pumipili ng mga sangkap. Ngunit ang paglunok ng isang multivitamin na may dose-dose ng sangkap ay parang pahahagis ng isang magulong halo sa kaldero ng sabay-sabay. Hindi alam ng kusinero kung ano ang uunahing asikasuhin. Ang resulta, ang ilan ay nagiging basura at pabigat. Ang ilan ay nakikipag-ugnayan sa ibang gamot at lumilikha ng mga mapanganib na reaksyon, at ang ilan ay nagdudulot ng mapanganib na kawalan ng balanse. Ang ikinagagalit ko ay maraming anunsyo ang gumagamit ng imahe ng madoktor at propesor para sabihing ang multivitamins ay isang matalinong pagpili para sa modernong tao. Hindi nila sinasabi ang katotohanang ang bawat katawan ay isang natatanging mundo at walang iisang tableta na para sa lahat. Hindi rin nila sinasabi na ang labis na pag-inom ng bitamina ay kasing delikado ng kakulangan nito. At lalo na, hindi nila sinasabi na para sa karamihan ng tao, sapat na ang isang balanseng dieta at may mga espesyal na kaso lamang na nangangailangan ng supplement tulad ng vitamin B12 para sa mga matagal ng vegetarian o vitamin D para sa mga kulang sa sikat ng araw. Tingnan ninyo ang katotohanan. Ang multivitamins ay hindi isang perpektong regalo, kundi isang bitak na matalinong nakabalot. Nilulunok ito nga matatanda sa paniniwalang pinoprotektahan nila ang kanilang katawan, ngunit sa totoo lang naglalagay silang bomba sa kanilang atay at bato. Napakaraming beses ko nang nakita ang pagkadismaya sa mga mata ng mapasyente kapag nalaman nila ito. Bakit ako gumastos para sa kalusugan, ngunit sa huli ay nasa kamangang ospital ako? Tanong nila. Ang mapait na sagot ay, dahil nakamali silang pinaniwalaan. Muli kong ididiin, kailangan ng katawan ang bitamina. Ngunit dapat itong makuha mula sa pagkain gulay, prutas, butil, isda, itlog, gatas. Isang platong kanin na may iba't ibang gulay. Isang pritong isda na may kasamang ensalada. Isang basong gatas sapat na ang maito para sa iyong mapangangailangan. Walang anumang tableta ang makakapagpalit sa tradisyonal na pagkain iyon. Kung talagang may hinala kang may kakulangan, dapat kang magpakonsulta sa doktor para malaman ang tamang uri at tamang dosis at hindi basta-basta na lang inom dahil sa uso. Ang multivitamins ay isa sa mga pinakamalaking ilusyon na ikinalat ng industriya. Ginamit nito ang lehitimong pag-alala ng tao at ginawang isang produktong kumikita. Habang nagbibigay itong pekeng kapanatagan sa maraming matatanda, unti-unting humihina ang kanilang katawan. Ito ay isang panganib na nakasuot ng maskara ng kaligtasan. Buong puso akong nakikiusap. Huwag simulan ang araw sa paglunok ng isang dakot ng walang kabuluhang bitamina. Simulan ang araw sa isang mangkok ng mainit na kanin, sa sikat ng araw, at sa isang ngiti. Iyon ang perpektong multivitamin na ibinibigay sa iyong kalikasan at na iyong pamilya. Nais kong bigyang diin ang pinakamahalagang punto. Ang pangangalaga sa kalusugan ay dapat na nakabatay sa individual. Ang bawat tao ay may magkakaibang katawan, isang natatanging universo.
Tanging kapa maingat kang kumonsulta sa isang profesional para malaman kung ano talaga ang kulang at kailangan mo. Doon ka lamang makakagawa ng isang ligtas at epektibong pagpili. Ang matamis na anunsyo na isang tableta lang ay solusyon na sa lahat ng problema ay isang komersyal na panlilinlang lamang at walang anumang medikal na basehan. Pakiusap, maging mapagmatiyak para protektahan ang inyong sarili mula sa bitag na ito. Sa pagtatapos ng aking mahigit 60 taon ng buhay at higit sa 30 taon bilang doktor, natutunan ko ang isang mapait na katotohanan. Mayroong 5 health supplement na hinding-hindi dapat gamitin. High-dose vitamin A at beta-carotene, sintetikong calcium, ginkgo biloba extract, industrial na protein powder, at walang habas na pag-inom ng multivitamins. Ang 5 ito ay hindi lamang walang silbi, kundi maaring sumira sa atay, bato, puso, at utak. Ang kalusugan ay wala sa loob ng anumang tableta. Ang kalusugan ay nasa pang-araw-araw na hapagkainan na punong natural na pagkain sa bawat hakbang na ginagawa mo tuwing umaga, sa libreng vitamin D mula sa sikat ng araw, at sa tawang iyong mga mahal sa buhay. Kung naramdaman ninyong kapakipakinabang ang babalang ito, pindutin na ngayon ang subscribe at notification bell. Ang maliit na kilos na iyon ay libra, ngunit ito ang pinakatiyak na paraan para patuloy na makatanggap ng mahahalagang impormasyon sa kalusugan na napatunayan ko sa loob ng maraming dekadangang pagsasanay. Huwag itong sarilinin. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga magulang, kaibigan, at kapitbahay para sila rin ay makalabas sa mapanlinlang na ipo-ipongang industriya ng health supplement. At pakiusap, iwanan ang inyong tunay na kwento sa mga komento. Kung mayroon kayong karanasan sa pagtigil sa mga walang silbing supplement at pagiging mas malusog, o kung may natuklasan kayong simpleng gawin na nagbigay ng hindi inaasahang resulta, ang inyong karanasan ay maaring maging isang ilaw para sa libu-libong naliligaw ng landas. Ang isang taos-pusong pagbabahagi mo ay maaring magligtas ng isang buhay. Sa mga desisyon tungkol sa kalusugan, ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay mas manipis kaysa sa ating inaakala. Sa susunod na video, patuloy akong magbabahagi ng mga tunay na kwento at mahahalagang aral. Taos-puso akong nagpapasalamat at naway kayo at ang inyong pamilya ay laging malusog, payapa at masaya.